Narito ang pang-araw-araw na panalangin sa sentro ng pangdaigdigang panalangin sa araw na ito. Ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan ay ang pangalawang sulat ni San Pablo sa taga-Roma. Kabanata pangalawa mga talata 1 hanggang 12. Ang makatarungang hatol ng Diyos. Kaya't wala kang maidadahilan, sino ka mang humahatol sa iba. Sapagkat sa paghatol mo sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating batay sa katotohanan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng gayon. Kaya ikaw, tao, akala mo ba'y makatatakas ka sa hatol ng Diyos kung humahatol ka sa iba, ngunit gumagawa ka rin ng masasamang gawaing hinahatulan mo? O baka naman sinasamantala mo ang yaman ng kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga ng Diyos? Hindi mo ba naunawaan na ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa iyo tungo sa pagsisisi? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ang puso mo ay ayaw magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw ng puot ng Diyos, kung kailan ihahayag niya ang kanyang makatarungang paghatol. Igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ipagkakaloob naman ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga taong nagtitiyaga sa paggawa ng mabuti, naghahanap ng karangalan, kadakilaan, at ng kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili, at sumusunod sa kasamaan sa halip na sa katotohanan. Pagdurusa at pighati ang daranasin ng bawat taong gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo, at gayon din ang mga Griego. Subalit karangalan, kapurihan, at kapayapaan naman sa bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo, at gayon din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ang lahat ng nagkasala na hindi saklaw ng kautusan, ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan, ay hahatulan ayon sa kautusan. Sa talatang ito mula sa Roma, nagbabala si Pablo laban sa pagpapaimbabaw ng paghatol sa iba habang nakikibahagi sa parehong pag-ugali na itinatampok ang kawalang kinikilingan ng paghatol ng Diyos. Binigyang diin niya na ang kabaitan ng Diyos ay naglalayong humantong sa pagsisisi, ngunit yaong mga nagpapatuloy sa kalikuan ay mahaharap sa galit, habang ang mga naghahanap ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng kabutihan ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit. Tulungan mo kaming iwasang manghusga sa iba, kilalanin ang aming sariling mga pagkakamali at bumaling sa iyo sa pagsisisi. Naway ang iyong kabaitan ay umakay sa amin upang hanapin ang katuwiran at karangalan sa pamamagitan ng aming mga aksyon, batid na ang iyong walang kinikilingan na paghatol ay naghihintay sa aming lahat. Bigyan mo kami ng lakas upang ituloy ang mabubuting gawa at makahanap ng kapayapaan sa iyong walang hanggang mga pangako. Itong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.